Nag-iisang bayag na Ninja Sonic. Pinakamabilis na lalaki sa buong mundo. Kayang magkalbo ng 12-dosenang kalbo sa loob lang ng ilang segundo. Naniniwala siyang sobrang bilis niya kaya walang makakakita ng kanyang mga galaw. Pero noong araw na iyon, isang kalbo ang madaling nakabasa ng kanyang mga galaw. At sa isang simpleng pagtaas ng kamay, nag-iwan ito ng di matitinag na trauma sa kanya. Ang suntok na iyon ay nagpabago sa mukha ni Sonic. Parang isang nahihiyang dalaga. Mula noon, patuloy na nagsanay si Sonic. Ngunit ang basag bayag na suntok ni Saitama ay naging bangungot niya. Paulit-ulit siyang nagigising sa kanyang panaginip. Tuwing naaalala niya ito, nakakaramdam siya ng panlalamig. Para matalo si Saitama, para matalo ang bangungot na iyon. Inukit ni nag-iisang bayag na Sonic ang mukha ng kalbo sa isang puno. Pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. Paulit-ulit na nakikipaglaban kay Saitama sa kanyang isipan. Sa tingin niya ay hindi naman sila ganoon kalayo ang agwat ni Saitama. Ngunit kahit anong gawin niya, kahit gaano siya kabilis, ang kalmong iyon ay parang multo. Paulit-ulit na tumatama sa kanyang singit. Sa kanyang isipan, hindi naniniwala si Sonic na kaya niyang talunin si Saitama. Sa bundok, nakilala ni Sonic ang isang mangangaso. Sinabi sa kanya ng mangangaso na ganoon talaga ang trauma. Mayroon din siyang kalaban na gusto niyang talunin. Ang taong iyon ang hari ng bundok na ito. Hindi takot sa bala, at nag-iwan pa ng peklat sa kanya. Kahit na nakaligtas siya, ngunit tuwing hahawak siya ng baril, nanginginig ang kanyang kamay. Siguro kapag natalo niya ang taong iyon, saka lang gagaling ang panginginig ng kanyang kamay. Ayaw aminin ni Sonic na natatakot siya. Mula noon, mas lalo siyang nagpersige sa pagsasanay. Isang araw, may narinig siyang ingay. Isang batang general ang hinahabol ng isang sawa. Sa isang iglap, pinagulong-gulong niya ang batang general na parang bola. Humingi ito ng tulong. Napagdesisyonan ni Sonic na gamitin ang sawang ito para magsanay. Naging isang lilang kidlat siya sa sobrang bilis. Ngunit ang simpleng paglingon ng higanteng sawa ay nagpapaalala sa kanya ng kalmong iyon. Natakot si Sonic kaya napahinto siya at binago ang kanyang galaw. Kahit anong gawin niya, kapag nakikita niya ang higanteng sawa sa ibaba, kumikirot ang kanyang singit. Kailangang aminin ni Sonic, puno ng takot ang kanyang puso para kay Saitama. Kung hindi niya matatalo ang takot na iyon, hindi siya lalakas. Magiging mahiyain pa siya sa mga susunod na laban. Nakitang tuwang-tuwa ang batang general habang pinapatay ang sawa. Kasama ang general, araw-araw na nagsasanay si Sonic. Bawat atake ay puno ng galit para sa kalbo. Magkasama nilang nilalabanan ng mga mababangis na hayop. Magkasama silang naliligo sa bundok. Napagtanto ni Sonic, ang takot ay hindi dapat tinatakasan. Dapat aminin ang takot at talunin ito. Unti-unting bumibili si Sonic, hindi na siya takot sa basag bayag na suntok. Kaya na niya ring talunin si Saitama sa kanyang isipan. Sa huli, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, naniniwala si Sonic na kaya na niyang talunin si Saitama. Nagpaalam siya sa mangangaso at bumaba ng bundok para maghayganti. Kinabukasan, hinarap ng mangangaso ang kanyang kalaban. Bumaba ang higanteng oso at pinuntahan ng lugar na iyon. Hinarap ang napakalakas at umuungan na halimaw. Muling nanginig ang mga kamay ng mangangaso. Nakailang putok siya pero hindi tinamaan ng oso. Kahit na nagtago siya sa loob ng kubo. Madaling winasak ng oso ang bahay na gawa sa kahoy. Nang malapit nang mapatay ang mangangaso at ang general. Nang gabing iyon, nakakain si Saitama ng hotpot na karne ng oso. Wasak na rin ang punong ginagamit ni Sonic sa pagmumuni-muni. Nang haminin niya ulit si Saitama. Mula sa malayo, naramdaman ni Genos, ang estudyante ni Saitama, na may papalapit. Para hindi maistorbo ang paglalaro ni Saitama, inunahan ni Genos na kalabanin si Sonic. Maya-maya, may isang grupo ng mga tao ang bastos na kumatok sa pinto ni Saitama. Hindi ako nag-order ng dyaryo. Hindi sila nagtitinda. Mayabang nilang sinabi. Si Hellish Blizzard, ang rank isa sa B-class, ang naghahanap sa kanya. Na mas mataas ang ranggo kaysa kay Saitama. Akala ni Blizzard ay kilala na siya ni Saitama. Pero hindi siya kilala ni Saitama. Wala siyang pakialam. Hindi niya pinansin ang grupo. Sinabi ng isang alagad kay Saitama. Lahat ng umaakyat sa B-class ay dapat bumati sa kanya. Magandang araw, ako si Saitama, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ni Blizzard kay Saitama. May iba't ibang grupo sa mundo ng mga bayani. Para maging matatag, kailangan sumali sa isang organisasyon. Aapihin ka ng iba kung mag-isa ka lang. Gusto ni Blizzard na mapasailalim sa kanya si Saitama. Pinag-isipan ito ni Saitama at biglang sumabog ang kanyang utak. Naintindihan ni Saitama, kung tatanggihan niya si Blizzard, manggugulo ang mga ito. Pipilitin siyang maging alagad. Pero syempre tumanggi si Saitama, malapit na siyang umakyat sa mas mataas na ranggo. Nang makita na minamaliit siya ng kalbo, agad na inutusan ni Blizzard ang kanyang mga alagad na bugbugin siya.
Sa isang iglap, naging halaman ang dalawa. Nang makita ito, naglabas ng berdeng liwanag si Blizzard at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Biglang lumipad ang mga bato at buhangin sa paligid. Bumuo ng isang Aipo-Aipo. Kahit B-class hero si Hellish Blizzard, hindi B-class ang kanyang katawan. Hindi ininda ni Saitama ang mga lumilipad na bato. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Natangay si Saitama sa Aipo-Aipo. Kampante si Blizzard sa kanyang kapangyarihan. Sapat na ito para mapunit ang balat, madurad siyang buto. Kasalanan lahat ni Saitama dahil gusto nitong higaitan siya. Ngunit biglang, nababaliw ka na ba? Hindi yan dapat ugali ng isang leader. Wasakin. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bayani. Maraming masasamang tao sa mundong ito na napakalakas. Ang mga lumalaban sa kanila ang tinatawag na bayani. Kahit na mag-isa lang sila, kinuha mo ang mga mahihina para maging alagad mo. At akala mo malakas ka na, hindi pa sapat yan. Darating ang araw na mahihirapan ka. Huwag mong maliitin ang mga bayani. Bata ka, tumahimik ka, gaano mo ba ako kakilala? Hinabol ni Gino si Sonic pabalik dito. Kung hindi hamarang si Saitama, baka nadurage na si Blizzard. Ang ikinagulat ni Blizzard, may kakilala palang S-class hero ang kalbong ito. Hindi lang iyon, sinabi pa ni Genos na guro niya si Saitama. Sumigaw si Sonic na gagawin scrap metal niya muna si Genos. Tapos si Saitama naman ang susunod. Naramdaman ni Blizzard ang matinding aura. Napagtanto niya na napakalakas nito base sa tindig pa lang. Kampante rin si Genos na kaya niyang talunin ang kalaban. Bilisan mo. Para kay Saitama, ang laban na ito, medyo mas mabilis lang kaysa sa karaniwan niyang laro. Hindi na makita ni Blizzard ang mga galaw nila. Paulit-ulit na pumupunta si Genos sa likod ni Sonic. Parang sinasabi niya na, hindi ako matatalo ng ipinagmamalaki mong bilis. Totoo naman. Nakuha na ni Genos ang buhok ni Sonic sa mga nakaraang atake. Habang natulala si Sonic, umatake ulit si Genos. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya kay Sonic. Biglang naging malambot at malabo si Sonic. Nakaiwas siya sa lahat ng atake. At unti-unting dumami. Gumamit siya ng bilis at galaw para gumawa ng mga after image. Parang dumami siya. Hindi na makita ni Genos kung nasaan ang kalaban. Kung ganoon, kailangan niyang wasakin ang buong lugar. Ginamit niya ang buong lakas. Itinaas niya ang kanyang firepower sa maximum level. Ngunit biglang natamba si Genos. Hindi si Sonic ang gumawa nito. Si Saitama ang pumihil sa kanya para hindi sumabog ang bahay niya. Dahil siya ang punteriya ni Sonic. Lalaban na lang niya ito saglit. Halika. Ginamit ni Sonic ang special technique na ginawa niya para kay Saitama. Binilisan niya ang kanyang galaw. Biglang dumami siya ng 10. Sobrang bilis, hindi na kaya ng mata ng tao na makita. Parang 10 Sonic ang sabay-sabay na umatake. Bisharen Shen Shilai, hindi ko isasali nito dahil mukhang pangalan ng teknik. Renshen Pan Pu Heng Chao, hindi ko rin isasali nito dahil mukhang pangalan ng teknik. Aba. Sa huli, simpleng pagilag lang pakaliwat pakanan ang ginawa ni Saitama. Dumaan lang siya sa tabi ni Sonic. Sugatan na ito at hindi na makalaban. Buti na lang at halimaw lang ang pinapatay ni Saitama, hindi tao. Dahil sa laban na ito, napagtanto ni Blizzard ang malaking agwat nila. Maya-maya, nagkaroon ulit ng pagkakataon si Sonic. Patuloy siyang nagsasanay para matalo si Saitama. Isang araw, may 2 taong bigla siyang inatake. Kahit na 2 ang kalaban, hindi nakipaglaban ng harapan si Sonic. Paulit-ulit siyang umiikot sa gubat. Pinagtatawanan ng mga kalaban dahil hindi siya mahabol. Biglang nahabol siya ng 2. Hindi naman pala sila nakikipag-away kay Sonic. Pareho silang galing sa Ninja Village. Magkaiba lang sila ng batch. Inaaya nila si Sonic na sumali sa Monster Association para maging tagapamahala ng mundo. Naging halimaw na sila. Mas lalakas daw siya sa ganitong estado. Kapag kinain niya ang Monster Cell na ito, magiging katulad din niya sila. Magkakaroon siya ng napakalakas na kapangyarihan. Iniwan nila ang Monster Cell at umalis na. Para matalo si Saitama, nagdesisyon si Sonic na maging halimaw. Pero nang makita ang nakakadiring karne, pinili niya itong hiwain at lutuin. Mas mukhang masarap na ito ngayon. Ito, pwede bang lutuin ito? Siyempre, hindi pwedeng kainin ng hilaw ang ganitong klaseng karne. Dapat lutuin muna.
Maganda ka, Saitama. Saitama. Sa huli, nagkapaong lang si Sonic ng